Hello! Hello! Sumusunod sila, oh. Oh, ayun na. Ayun na, sumusunod po. Oh. Nood ka, oh. Na. Ha. Hi guys, so 11:30 na ng gabi. And it's Feb 19, Thursday. So, nung nakaraan, umuwi si hubby sa Cagayan Valley. Kasama yung mama niya, tsaka kuya niya. And yung ibang tita niya kasi namatayan sila. Namatay yung tita niya. And parang 4 days, 5 days yata siya man doon. And ngayon Thursday, no? So, nung so Thursday ngayon, tama ba? Yeah. So, kahapon, Wednesday, umuwi yung actually, no Tuesday, umuwi si hubby dito kasama yung mama niya at yung kuya niya at yung tita niya. So, nag one day bonding kami dito overnight. So, nag-transient kami kasi yung kabilang unit, there's a lot of drama and everything na nakakapagod na guys. Ang daming drama na which is ayoko. Gusto ko na lang ng peaceful and happy life. Alam mo yun, slow living. Pero kasi hindi naman yata uso ang slow living dito sa Pinas. Alam mo na, pag hindi ka kumilos, gutom, o kaya nasa kalsada ka, ganon. So, ayun na nga guys. Yun, kahapon lang sila umuwi. Umuwi sila na Maynila. Doon sila. So, ngayon, I think today sila nag-flight. Ay, bukas pa, Friday. So, bukas sila ng Friday. Lilipad papuntang Zamboanga. So, uwi na sila ng Zamboanga. So, hinihintay ko si hubby kasi 12 a.m. pa yung out niya. And sobrang alinsangan ngayon, guys. Ramdam nyo ba? Ewan ko kung ramdam nyo, no? May aircon kami, pero hindi ako nakapag-open ng aircon ngayon. Pero, kulob tong kwarto, ha? Usually, pag taglamig talaga, malamig dito. Pero ngayon, sobrang init na feeling ko kulob na kulob ako dito, guys. Sobrang init. And, pinagpapawisan ako ng bonggang-bongga. So, ayan lang yung ilaw ko, guys, oh. Tapos, andito lahat ng aming gamit, which is binalik namin dito. So, naghakot kami ng bonggang-bongga kahapon dahil nag-away na naman ng lola ako at ang papa ko. So, nag-impake kami ng bongga na naman. Nilipat na naman at binalik namin yung mga gamit ko dito sa bahay. Tapos ngayon, nagkaayos na naman sila. Siyempre, sino na naman ang kawawa? Siyempre, ako na naman si Amber. 'Di ba? Sunod-sunuran lang sa magulang ko. The fuck. Ayun. So, mag-iimpake na naman kami. And by Saturday, ibabalik na naman namin sa unit yung mga gamit. 'Di ba? Ang hirap, guys. Maglipat-lipat. Tapos wala pa tayong sasakyan. Talagang kailangan namin maghanap ng sasakyan na uupahan. 'Di ba? Tapos yan, in and out, in and out. Ang daming kagaguhang nangyayari sa buhay ko, guys, na ayoko at gusto kong alisin sa buhay ko. Pero sa totoo lang, guys, mahal ko ang family ko, especially yung mga kids ko. Pero yung parents ko, guys, very narcissistic, psychotic, ano pa ba, very dramatic. Alam mo yun, ayoko ng ganun. Ayoko ng ganung setup na pamilya. Ayokong, although lumaki ako sa ganun na yung daming drama, ang daming pasabog ng pamilya. Na si ganito, kabit pala ni ganito, may kabit, may basta, daming ganun. Ano, which is, ayoko ma-involve, na nahihiya ko na sila ang pamilya ko, to be honest. Pero I have no choice. Alam mo yun, yung galit sila ngayon, damay ka. Tapos, pagbati na sila, damay ka pa rin. Diba? I want to make my own life and my own decision. Kailan kaya yun, guys? Alam mo yun, yung kaya naman ng asawa ko, kaya namin, planuhin yung buhay namin. Gusto lang namin ng simple, masaya.
Tapos hindi naman kami ganun kagipitan. Basta kumakain kami 3 times a day. Okay na sa amin yun ng partner ko. Pero kasi, sa kadramahan ng family ko, ng pamilya ko guys, nadadamay ako and my partner. So, parang ayoko nang ganun. Ayoko nang full of shit sa buhay. Yung tatay ko naman, masasabi ko bang balimbing kasi galit siya sa lola ko kahapon. Tapos ngayon nagkaayos na sila, nagkalinawan na. 'Di ba? Balik na naman yung mga gamit ko dun sa unit. Although nagpakapagod kaming lahat, ako, si Papa, nagkaroon ng effort na pagandahin yung unit. Pero kasi kung marami talagang kaik-ikan dun sa unit na yun, parang hindi ko kasi talaga vibes na tumira doon sa unit na yun guys. Kasi pag pumasok ko doon, hindi lang mabigat, kung hindi parang yung aura nung unit parang may mangyayaring masama or parang may nangyaring masama doon sa unit. As in, kahit parang i-bless mo yata, hindi kaya. Diyos ko. So, parang gusto ko man magtinda doon ng sari-sari store. Sana nga boom yung aking business. Kahit naman hindi sobrang boom, parang mabili naman. Parang ganun. Hindi yun totally na parang nilangaw, diba? So, yun guys. Hopefully, sana, pag doon na kami tumira, walang mangyari sa amin masama or kahit ano. Yun. Sana blessingin kami ni Lord. Pasukin ng swerte yung bahay na yun. Dahil kami na yung nakatira doon. So, yun. Mahirap talaga guys magkaroon ng pamilyang madrama. Daig pa ang pangpamas award. So, anyway. Yan. Hintayin ko lang si Habi umuwi. Nanood lang ako ng YouTube. So, anyway, yun lang guys. Wala na yan. Mamaalam ka na, Jay. Mama, madami. Tingnan mo itsura. Sige, tingnan mo nga itsura, oh. Hi guys. So, it's been a while. Sobrang ang dami na namang eksena sa buhay, sa araw-araw. Tapos, today, Sabado, February 21, namatay si Polo kasi pinapak siya ng antik sa labas. Kasi sa labas siya tinali, guys. Which is naawa ako. Kaso, alam niyo naman yung, like, what I said before sa mga video ko na meron kaming katulong dito na masyadong entitled sa sarili. No read, no write na nga, napaka tigas pa ng ulo at may sariling mundo. May sarili ring kagustuhan. No, yung piling amo dito. Yun nga, napag-desisyonan na itali na lang sa labas, which is nilalamig, naaawa naman ako, wala akong magawa. And which is, decided nga kami na dali na lang siya sa kabilang unit. Yes, balik na naman kami sa unit. Alam niyo bang naghakot kami dahil nag-away ang papa ko tsaka ang lola ko. Ayan yung mga gamit, oh. Oh, ito pa, yung aking computer desk. Oh, hindi ko alam bakit yung nanay ko nag-isang anak lang ako, guys. Tapos, small bungalow house lang tong bahay namin. Which is, ako, yung baby, si Kuya EJ, tapos yung asawa ko. Doon lang sa kwarto na yun. No, kami pa yung pinapaalis dito. Although, gusto din naman namin na may sarili kaming privacy at gumagawa kami ng sarili namin pamilya, diba? Although, yun nga, sa amin yung unit, tapos 5,700 per month. Tapos, ibabayad ko yun either sa account ng lola ko or sa lola ko talaga. Sobrang ang dami naming responsibilidad na ipinatong sa amin at ibinigay sa amin ng magulang ko. Which is, ngayon kasi, hindi pa kami financially stable dahil nga sa nangyari sa akin last year, na ang dami nangyari sa akin. Back to back ako sa hospital. Tapos lahat ng pera namin halos nasa labas. Wala pang kahit missing kondoleng na bumalik sa amin. Alam nyo yon, masakit yon yung lahat ng ipon nyo, nasa labas, diba? Ininitan ka. So, kumain lang ako ng, pansit. So, yan, ililibing namin sa kabilang bakuran si Polo. Kasi nakakaawa kung itatapon.
Diba? Syempre, naging alaga ko yun. Spoiled sa akin yun. Hindi lang talaga maalagaan yung nanay. Hindi ko kasi siya naasikaso. Dulot nga na nanganak ako at ngayon, syempre, nag-aalaga ako ng baby. Syempre, ang inaasahan kong mag-aalaga is yung mga anak ko na nasa tamang edad na kailangan bigyan ng obligasyon na mag-alaga ng aso. Kasi, aso nila yan. Si Manang naman, yung favoritism sa tao. Ganun din sa hayop, yung favoritism din siya. So, gutom, plus lamig, tapos, kinaasaran ka pa ng katulong naming mahadera. Ayan. So, ngayon, at least hindi na mahihirapan si Polo. Kasi hayop yung nag-alaga sa kanya. So, anyway, ayun lang. Talagang, hindi ko alam. I love my family. Pero, guys, sinabi ko nga sa inyo na ang pamilya ko ay very toxic. Sobrang toxic. Na hindi mo naman pwedeng iwan, hindi mo naman pwedeng abandonahin dahil nag-isa lang nga akong anak, wala akong kapatid. Di kapatid sa labas, wala guys. Wala. Kasi ako lang talaga, on my own. So, yun lang talaga ang disadvantage pag mag-isa ka lang. Kasi nasa'yo lahat pa rin ang responsibilidad mo sa magulang mo. Tapos, kung toxic yung parents mo, yung pamilya mo, nasa'yo lahat ng bigat sa balikat. Ang gulo. Magulo yung desisyon ng buhay ko kasi magulang ko pa rin na nagdidesisyon. Kaya hindi pa rin nagiging stable yung buhay ko. Kasi nga, sila pa rin yung nagdidesisyon sa akin, be. No? Ay, naku, Diyos ko po. So, sana, paglipat namin doon sa unit, magaan yung pasok ng blessing. At lumayas-layas yung mga toxic na tao doon. Which is yung lola ko kasi pakilamera. Saan nakakita, be? Saan nakakita na magpapaupa ka ng unit tapos anytime na gusto mong doon matulog? Hello? Saan hindi nyo na pinaupa yung unit niya? Kahit lola ko siya. Siyempre, privacy pa rin ng pamilya ko. Ang iniisip ko, guys. Kung tutusin, wala naman dapat ipunta dito ang lola ko. Unang-una, matanda na siya. Namamasahe lang siya, guys. Sumasakay siya ng bus. 1 hour and a half from Manila to Pampanga para lang manggulo dito. Akala ko pagpunta ko dito sa Pampanga, hindi ko na makikita yung lola kong yun. Lola ko siya, nanay siya ng tatay ko, guys. Pero, kung toxic naman na ang ugali, guys, hindi nyo rin magugustuhan na makasama. Kahit sabihin mong mahaba pasensya mo, respeto na lang kasi matanda. Oo, andun yung respeto ko, yung haba ng pasensya. Pero yung pasensyang habang sinasabi nyo, guys, umiikli at umiikli din. Kaya, ayun, masyado siyang pakilamera ng buhay. Sisiraan ka sa ibang tao pag nakatalikod ka. Ganun ang lola ko. Matanda na siya. Dapat nga, good girl na siya, behave na siya. Kasi kung gusto niyang may mag-alaga sa kanyang kamag-anak, dapat maging, 'di ba? Maging mabait na siya. Kaso hindi, lumala. Kaya 'yun, gusto ko kasi kung magkakabahay ako, peaceful, walang ingay, walang sigawan dito, sigawan doon. Ayoko din yung may nag-aaway, tapos ayoko yung nakatira ako sa isang bahay na pinakikialaman lahat ng kilos ko. May oras yung pagligo, may oras yung pagnood ng TV, may oras yung paggamit mo ng mga bagay-bagay. Like dito, meron, guys. Kasi ngayong katulong ng mahadera, pag sinabing, kain na, gagayak na yan. Kahit sabi mo, huwag ka munang gumayak kasi nga, busog pa. Pipilitin niya mga anak ko at pipilitin niya kaming kumain. Kahit hindi pa kami gutom, guys, ganun ang katulong naming mahadera dito, as in. So, parang talagang toxic ng buhay ko, guys. Yung anxiety and depression ko, alam mo yun, lumalala. Ginagawa ko na lang joke. Ginagawa ko na lang katatawanan lahat. Kaya mukha akong walang problema, mukhang baliwala lang sa akin lahat ng nangyayari. Pero itong mukhang to, pangit-ingiti lang, guys. Pero sobrang hindi ko na alam ang gagawin ko kasi toxic na nga yung mga kasama ko dito. Ito yung ulam ko. Kanin with soy sauce, fermented papaya, and carrots. Dinlagyan ko lang siya ng tukang tambong. It tastes like atsara din. So, dinlagyan ko ng atsara. This is how I eat pag di ko gusto yung ulam. Or,
Pag tinatamad ako mag-prepare ng food or if I'm lazy to cook. Masarap naman siya, guys. Mukha lang siyang baboy katignan kung sensitive ka, but it tastes so good. It really good. So, nanonood lang kami ng Cocomelon. Pagising si baby, Cocomelon lang talaga ang palabas sa TV. And mamaya pa naman uuwi ng 10:30 or 11 si hubby. But anyway, let's eat dinner. Hello! Good morning! Kamo. Welcome to my vlog. It's Sunday. Hi! Good morning, guys. Actually, tanghali na. It's 12:28 p.m. And my parents will come and visit us here. Pero I think mauuna si Papa. And then to be followed na si Mama. Kasi may lakad si Mama. So they have separate na lakad. At ewan ko kung ano yung pinagkakaguluhan nila. And si baby tulog. So yan. So, magliligpit lang ako dito kasi sobrang kalat. Ayan, kita nyo ba? So, sobrang kalat dito sa kwarto kasi nga, sabi ko nga sa inyo, back and forth yung gamit namin from doon sa apartment, tapos binalik dito sa bahay, tapos lilipat na naman kami at yung gamit dyan na. Ayan, tapos magkakape muna tayo. Normal naman yung sugar ko for now. So, ang iingay nila, guys. Yan, super ingay. Wala nang katahimikan. Ang mundo. Diba? Tapos, tignan mo yung buhok ko, day. Mga shih tzu, mga akong poodle. So, tatry ulit naman maglipat ng mga gamit dun sa unit. Pati gamit, hilon na rin. Balik-balik. But, yeah. So, kung hindi uwi niya yung lola ko, samahan ako ni Papa magbalik ng gamit doon sa unit. And, samahan nyo rin akong bisitahin yung unit kung kamusta na ba siya. So, anyway guys, yun lang. Yan! Sige, dire-diretso! Yan! Sige! Dito ka mag-ikot, oh! Para komportable.